bakasyon naman, kaya kailangan kong trabahoin ito para mayroon tayong dagdag na income, ano. Tapos yung kapatid ko lang nakatira mag-isa, single mom siya, at saka mayroon siyang 2 anak. Yung anak niyang isa namatay, yung anak niyang isa pina-adapt, kaya nag-iisa lang siya sa buhay. Good morning mga kabayan. Ano, usapang DIY pang bahay na naman tayo. Kasi itong bahay na to ay i-renovate natin to. Lumang bahay na to. Ito yung bahay na pinagawa ko nung binata pa ako. Bungalow type. So nakikita nyo, medyo kalumaan na kasi 23 years ago na ang nakalipas. Ito na ngayon. So gagawin natin ngayon, i-renovate natin, DIY lang natin ito dahil wala tayong budget. So DIY pang bahay lang. So gagawa tayo ng partition or walling sa loob ng bahay, no? Maglagay tayo ng division o partition kasi gagawin natin siyang paupahan. So ito yung bahay na ito, papakita ko sa inyo. Ang area nasa 300 square meter lang. So katamtaman lang ang laki. So ang lot area naman ng bahay is nasa mga 100 square meter. So gagawin natin ito, i-renovate natin yung loob. Ako lang titira at saka samahan nyo ako dahil papakita ko sa inyo kung paano tayo magtipid-tipid, kung paano natin ito i-renovate na tipid-tipid lang na budget. So paano natin ito aayusin dahil gusto natin itong pagkakapirahan dahil napakalapit lang ito sa shopping mall. So kailangan natin itong ayusin dahil nakatingga lang. May nakatira naman yung kapatid ko, mag-isa lang. At saka sayang naman dahil medyo malaki-laki konti yung bahay at gusto kong lagyan ng walling partition dahil gusto kong paupahan o ilang kwarto may lalagay ko dyan, kung 3 ba o 4. Samahan niyo ako, ipapasyal ko kayo sa loob kung anong aayusin natin doon dahil meron na akong materialis na naka-ready na dyan at saka yung materialis na yun ay inutang ko lang yun sa aking pamangkin. So maraming salamat po, Boss Mark. So salamat sa pagpapautang mo sa akin ng materialis at saka kailangan umpisahan ko na to ngayon dahil bakasyon ngayon, ano? Bakasyon. So kailangan natin matapos to in 1 month kung paano. So try, papakita ko, ipapasyal ko kayo sa loob kung anong mga dapat ayusin at saka sa labas, sa likod, anong dapat nating may tanim ng pakinabangan natin mga kabayan. Tara, samahan niyo ako. Ito yung laki mga kabayan, no? So ang shopping mall nandun sa gilid, mga yung area na yan, yung block na yan, G-Mall dapat, ano, ay tatayo sana dyan. So hindi pumasa sa laki nila, kinulang dung kabila ang nakuha nila. So pwedeng walking distance mula sa shopping mall hanggang dito sa amin. Ito yung area namin, nasa 300 square meter lang. Hinala ko na rin yung brum-brum ko dahil baka may bibilin ako materialis, hindi na ako magsasakay ng tricycle. Ito na, yan, ito mula dyan hanggang doon nasa 300 square meter. Tapos itong bahay nasa 100 square meter. Yan, ipapakita ko lang yung area sa labas na muna, no? Labas. Yan, gusto kong taniman dito ng mga gulay, ano? Pwede kong taniman ng mga gulay dito. Yan. Kung ano yung pwedeng itanim diyan. Medyo malaki pa ron. Malaki pa ron sa likuran. Yan, may bakante pa rito. Ito pwede pang lagyan ng isang kwarto, ano? Pwede pa lagyan ng isang kwarto. So meron ako mga gamit na pang hydroponic na dito. So bala ko sana dito maglalagay dito. Ito yung area. So may tinanim akong itinanim akong native avocado, no? Napakagandang avocado to. Ganito lang siya kalaki, ano? Abot kamay mo lang. Matanda na to, mas 5 years na to, siguro ilang taon pa mamumunga na to. Napaka late ngayon lang ako nakakita ng avocado na ganito, native na malagkit. Napakaganda nito, kaya itinanim ko, no, dito kahit na maliit lang yung area dahil gusto ko siyang, mahilig kasi ako sa avocado, kaya gusto ko tong avocado na to. Siguro kung lalagyan ko rito ng sisit up ako rito ng yung lettuce. So ito ililipat ko, kaya imamarkot ko muna saka ko ililipat. So yan, ano. Tapos dyan may bakanting lupa.
600 square meter yan, nauna sa amin. Tapos may paupahan, ginawang paupahan lang na may-ari. Tingnan nyo. Yan. Yan. Nagkuha lang yung may-ari ng maliit na area, tapos ginawa niya ng maliit na bahay, pinaupahan lang niya. Ang dami nang ginawang boarding house o paupahan dahil ang daming naghahanap na mga sales lady o trabahante sa mall na naghahanap ng kwarto-kwarto. Kaya dito, sayang din naman. Papakita ko sa inyo. Yan. Dalawa. Yan. Dito, mayroon na siyang sira. Yan. Dito daw malakas ang pag umuulan, tingnan natin kung saan, sisilipin natin kung saan galing talaga yung binulit ko na to, nabulitan ko na to, no? Nabulitan ko na to. Kaso hindi pa mahanap-hanap. Gusto ko talagang paglaanan talaga siya ng paglaanan siya ng oras. Yan. Yan. Kasi nakatira dito, kapatid ko lang. Tapos doon may bulok na, yun ayusin ko lang yan. DIY lang natin saan tayo makakatipid. Tanggalin ko lang naman yung portion na yan. Itong portion na to, kung saan yung nabubulok. Sigurado ako nandyan lang yung tagas ng tubig. Yan, tanggalin ko lang yan. Tapos dito, yan. Anuhin ko lang. Tapos ito na yung materialis. Yan. Ito na yung materialis na gagamitin natin. Ito. Sana magkasya. Ayan. Tapos ditong area na to ang gagawin natin na partition. Itong sala na to. Lalagyan natin ng partition dito. Maglalagay lang tayo ng alleyway o passageway na daanan ng tao. Tapos ito, pwede nating paupahan ito. Tapos mga 3 kwarto siguro. Tapos, ang ibang materialis ito. Ito meron na. Yan. Yan. Ang gagamitin lang natin is yung fiber board, yung Hardiplex. Tapos itong pang toilet. Tapos, yan yung tawag nito. Metal studs. Ayan mga kabayan, natin. Natanggal na natin yung yung bulok na plywood sa kisame. Tapos doon tanggalin din natin. Siguro dito tanaw na natin yung nasaan yung butas. Sana umulan ngayong gabi. Ngayong hapon sana umulan. Para makita natin yung butas kung saan galing yung tubig. No? Saan galing? So, akyatin natin sa taas. Yan, naakyat tayo sa taas. Kasi nabutasan na natin. Tapos ingat-ingat lang tayo, Kung nakikita natin mga kabayan, 23 years old na yung bahay. Pero yung mga parlins, yung mga sa kisame, mga parlins sa kisame, ayos pa. Wala pa, hindi kinakain ng anay. Kasi itong kukulamber na to, talagang napakagulang na nito nung nilagay namin. Tapos hindi pa uso yung mga si parlins noon, mga paring hindi pa uso yata noon. Kaya ito muna kahoy ang ginamit namin pagkisame. Yung mga paring din wala pa. Nilagyan namin to ng used oil pang kontra anay. Yan, kita nyo may itim-itim. Nilagyan namin ng used oil. Tapos yan, kikita natin itong loob. Yan, bulok. Yan, bulok Tapos yung wiring nandito. Ingat lang tayo sa wire Yan. Siyempre may mga nakakapasok na dito, yung mga pusa. Dito namumugad. Kaya siyempre baka yung mga wire kagat-kagat na mga wire. Ingat lang tayo. Ito unahin nating ayusin, saka na tayo pag nawala ng tagas, saka na tayo mag-partition, mag-walling sa baba yan. So at least nakita na natin yan. So bababa na tayo, ingat-ingat lang tayo. Yan. Ito yung kapatid ko, yan, single mom. Sa isa lang,
So dito, kunin pa natin to, ayusin natin to. Tapos, bababa na tayo mga kabayan, ano? Ito naman yung kwarto ng kapatid ko. Dito lang siya mag-isa. Ito. So, kawawa, no? Sana makita natin yung anak niya. Gusto ko makita yung anak niya. Gusto kong manawagan balang araw sa anak niya kasi hindi naman natin pwedeng hanapin doon sa DSWD dahil mayroon silang pinirmahan doon. Kukwento ko na lang sa susunod, ano? Sana sa ito pamamaraan sa pananawagan ko sa YouTube ay baka naman na dito lang natin mahanap. Dahil pinunta na namin yung DSWD, wala kami napapala ron dahil mayroon talagang agreement na o mayroon silang pinirmahan na bawal talaga. Tapos itong kwarto na to paparintahan din natin, ayusin natin yan. Siguro ito, wala namang sira to eh. Itong ano na to, plywood lang. Tapos i-double walling natin to, tatanggalin natin yung lumang aparador, yung luma na yan. Lagyan natin ng cutlery at saka lacquer, konti. Tapos dito siguro lalagyan natin kung ano yung lalagay natin. Tapos dito, pag may tira yung hardiplex na yun, hardiplex yung lalagay natin dito. Hardiplex, papakita ko sa inyo, no? Pwede dito hardiplex. Walang bawal yan. Pwede yan. Basta may takip natin yan, pwede yan. Hindi pwedeng ang hardiplex, pwede rin siyang kahoy ang papakita natin. Dahil wala pa tayo nakitang hardiplex tapos kinabit sa kahoy, no? Dito lang, DIY lang, dito lang kalinoboy, no? Tipid-tipid na paraan lang. So pwede yan. Gagawa natin ng paraan yan. So yan, no? Gagawa natin double walling. Kung may natitira yon, pag may matira yon. Pero pag wala, gusto ko hardiplex pa rin yan. Yan. Double walling natin. Tapos dito, may bulok-bulok dito, konti. Ito. Tanggalin natin yan. Tapos double walling naman natin dito sa loob. Tapos dito, gusto ko dito ganun natin ng konti. Ganun konti. Kasi skabal yan dyan. Gusto ko dito, dadaanan lang ng tao. Tapos dito, ganun. So yan lang muna. Tapos ayusin natin yung CR doon. Para mayroong privacy. Tapos dyan sa kabila, siguro bubutasan natin. Balang araw, bubutasan natin yan. Gagawin natin ng kwarto. Dahil pinapakita ko kanina, mayroong pwede pa ron. So ang priority natin na ngayon, itong tagas para hindi mabulok yung. Pero ilalagay natin dito siguro ito, hardiplex. Kukuha na lang tayo dito ng konti. Tapos tatapal natin dyan. Dadaan na lang natin sa pintura para mabagay siya. Pero pwede yan. Pwede yan, retokin natin yan. Gawa tayo ng paraan. Kung hindi pwede, hanap tayo ng plywood, bibili tayo. Marine plywood. Kung hindi pwede, tingnan natin. Yan, para paraan na lang, ano. So bukas ng umaga, akyat tayo rito. Meron akong hagdanan dito. Dinala ko na yan, naka-ready na yan. Tapos lahat ng gamit nandito na. Yan. Yan, nandito na lahat ng mga gamit ko, ano. Yan. So tingnan natin kung ano pang kailangan natin bilhin. Kung pag nag-umpisa na tayo, tingnan natin kung ano pang gagamitin natin. Bibili na lang tayo dahil mayroon naman tayong lumang motor ko. Yan. Madali lang bumili dahil marami na mga hardware dyan sa labas. So pagkasyahin na lang natin kung ano yung pwede natin magawa. Basta sa ngayon, gusto ko lang siyang mabulitan ng bubong. Mahanap ko yung butas. Kaya ngayon, bakasyon naman. Kaya kailangan kong trabahoin ito. Para mayroon tayong dagdag na income, ano? Dahil sayang naman itong bahay na to. Nakatingga lang. Tapos yung kapatid ko lang nakatira mag-isa. Single mom siya. At saka mayroon siyang 2 anak. Yung anak niyang isa namatay, yung anak niyang isa pina-adapt, kaya nag-iisa lang siya sa buhay. Kaya dito siya nakatira ngayon. Ayaw naman niya tumira doon sa amin. Dahil ayaw niya roon dahil napakaingay, dahil nasa sentro nga ng downtown. So mas gugustuhin niya pa rito. So mag-isa lang siya rito. Kaya naisipan kong sa laki ng bahay, naisipan ko lagyan siya ng kwarto, 3, 4. Kaya gusto ko siyang parintahan kahit papano. At least mayroon tayong maitutulong dahil yung kapatid ko mayroon siyang pension lang naman yung inasahan niya. Magkano lang naman yung pension niya sa SSS, 2,000 mahigit lang, 2001. So hindi sapat sa maintenance niya, sa pagkain niya. So kailangan ko talaga paupahan ito. Kaya gumawa ko ng paraan na makakautang ako. Salamat Boss Mark. Pinautang niyo ako ng materialis at saka sa labor ako nang bahala nito. Gagawin ko lahat para makatipid lang sa labor.
siguro kaya ko to dahil mayroon naman ako, mahilig naman ako sa DIY. So tingin-tingin lang tayo sa YouTube anong kailangan. So samahan niyo ako mga kabayan dahil marami kayong matutunan dito sa DIY ko na to dahil napaka ganda nito, no. Kung mayroon kayong suggest lang kayo, baka makakatulong ito sa akin kung paano nagkakamali ba ako, anong dapat gawin sa pag-renovate dahil mag-isa lang talaga ako rito. So sana kung mayroong mga expert na pag tiningnan nyo tong vlog na to, kung may advice kayo, tatanggapin natin yan dahil wala namang mawawala. So ito, marami akong vlog noon na maraming mga basher dahil meron ako na vlog noon sa kamag-anak ko na bahay. So marami tayong natutunan noon, marami tayong nakikitang mali, so wala tayong magawa dahil nagbablog lang tayo. So marami din ako natutunan doon. So marami rin nagbabash dahil bakit ganun. Wala tayong magagawa, no? Dahil sa kanila naman yon. At saka sa kanila, kung saan sila makakatipid, sa kanila na yun. So salamat sa mga basher. So ito, pwede kayo dito dahil ito, akin ito. Pwede nyo akong turuan dito kung paano, pero hanggang doon lang dahil wala naman tayong budget na pang ano. Kung idadaan na talaga natin sa magandang pagpaparenovate ay maganda. Pero ito DIY lang, tipid-tipid lang na budget. So siguro makikita nyo kung paano ito i-renovate na taplak-taplak lang kung paano. Pero maganda kasiguro kayo. So samahan niyo ako mga kabayan sa aking simpleng vlog, DIY, Linoboy DIY vlog. So salamat, maraming salamat sa inyo sumusuporta sa aking mga vlog. So nakaano tayo ngayon, nakatalokbong. So salamat nga pala sa mga sa mga subscriber natin, sa mga nagtitiwala, sa mga suporta sa YouTube channel natin. So maraming salamat at tumaas yung mga konting subscriber natin. Maabot tayo ng malapit na sa 15K. Sana tuloy-tuloy yung suporta nyo sa YouTube channel natin at saka tumataas konti yung revenue natin. So konti lang naman, marami na tayong natutulungan sa ating konting revenue. So yung iba na-share na natin, yung iba ayaw naman na magpa-vlog, so okay lang, nirespeto natin yun, ayaw nila. Yung iba pwede na nagpa-vlog naman sila. So yun, kung nakuha natin, napupost natin, pa konti-konti lang naman, at least nakakatulong tayo. At saka pa 10 kilo lang naman na bigas, so at least nakakatulong tayo. At saka sana tuloy-tuloy, huwag kayong magsasawang sumusuporta sa YouTube channel natin. Okay, bye-bye.